Hello mga kapatid, God bless, good morning. Salamat sa Lord. Ayun, good na good ang morning natin at maghapon tayong matiwasay ang ating buhay kasi pagising natin pinag-aralan na nga natin itong salita ng Lord at pinamumuhay natin. Kaya salamat at pinupuri natin ang Panginoon. At pinapasalamatan ko kayo mga kapatid sa pag-subscribe at pakikinig nyo dito sa channel na ito ng Lord. Amen. Thank you, Jesus. At ang verse natin ngayon araw mga kapatid ay 1 Timothy 4:16, tagubilin pa rin ng Lord at palala pa rin sa ating lahat. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Hallelujah. Ayun, pakaingatan daw. Yung mga tinuturo natin, dapat pinamumuhay din natin para panabangan natin. Una sa lahat. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Ayun, pati mga nakikinig sa atin ay maliligtas. Tapos tayo nagtuturo, kailangan pakaingatan daw natin ang ating sarili. Hallelujah. Ayun, tayong lahat mga kapatid, hindi si Timothy yung kausap dito. Tayo ngayon mga nakikinig, mga nagtuturo, una sa ating sarili. At tayong lahat ay tinuturuan ng Panginoon. Kasi yung atin naman, yung mga sinishare, binabasa lang natin. Kaya ito ay turo pa rin ng Lord sa atin. Una sa lahat sa ating mga sarili. Amen. 1 Timothy pa rin. 5 verse 3 hanggang 6. Ayun. Ito yung tagubilin ng Lord kay Timoteo. Ay si Pablo ang nagtatagubilin dito. Yun ang masalita ni Pablo ay maituturing din salita ng Lord kasi para din mas Panginoon yung ginagawa niya. Lingkod siya ng Panginoon. Amen. Yung sabi, igalang mo ang mabiyudang wala nang ibang maasahan sa buhay. Hallelujah. Verse 4, subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakakalugod sa Diyos. Ayun. Pag kayong hindi daw sagutin ng iglesia yung mga lolo o lola, mga biyuda o biyudo man yan, kundi ang kanya daw kamag-anak. Bilang pagtanaw ng utang na loob at ayun daw ang kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Kailangang kalingaan natin yung mga magulang daw natin kung biyuda na o biyudo man yan ng mga lolo at lola. Praise God. At ayun daw nakalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayun ang turo sa atin. Ayun, kung pinamumuhay natin yun, nalagaan natin ang ating mga biyuda ng magulang o lola, ganyan. Adi kalugod-lugod sa Panginoon. Magbaliktad. Praise God. Hallelujah. Ayun. Verse 5 and 6, ang biyuda na walang ibang maasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa, kaya patuloy siyang nanalangin araw at gabi. Ayun. Araw tayo nanalangin ng mga biyuda. Samantalang ang biyudang mahilig sa kalayawan ay maituring ng patay, bagamat siya'y buhay. Ayun. Kompleto ang turo. Kaya mayroon naman talagang mga biyuda din na mahilig sa kalayawan. Ayun. Alam na natin kung ano yan. Yung hindi naman kung yung una yun, mayroon mga biyuda iniwan yung anak at sarili lang iniisip at naging malayaw pa. Ayun, yung mga biyudang wag daw ibilang sa hilig sa kalayawan. Ayun, verse 15. Sapagkat may ilan ng biyudang sumunod kay Satanas. Ayun, yung mga malayaw na mga biyuda na imbis kalingain yung mga anak na wala nang masahan kundi siya dahil wala nang tatay. Ay iniwanan at sumunod kay Satanas, naghiga. Punta naman tuloy tayo sa higad. Kasi maraming talaga nangyayari nito mga kapatid. Kaya ito ay pinag-aralan natin. At bato-bato sa langit naman doon sa mga biyudang naghihigad ay tumigil-tigil at sapagkat ano daw, 1 Timothy 5:15, sapagkat may ilan ng biyudang sumunod daw kay Satanas. Hallelujah. Ayun, yung malayaw na nagdalaga at naghigad, yung mga anak ay iniwan. Ayun, pero yung mga biyuda naman daw na walang inaasahan kundi ang Panginoon, ay dapat daw kalingain nung mga mahal na sa buhay bilang pagtanaw ng utang ng loob. Ay kung ganito nga ginawa, naghigad at sumunod kay Satanas, paano naman kalingain yun? Ano mga kapatid? Kompleto talagang turo ng Lord. Hallelujah. Pero mayroon naman talaga din yung mga biyuda na at gumaod para pakainin yung mga anak o manugang mga apo. So hindi man lang tumanaw ng utang na loob. Tunay. Lalo pag malingkod ng Lord ang magawa nun, ay tunay na nakaka-bless mga kapatid. Nakaka-bless. Nabaliktad ko lang yung nakakabuisit. Hallelujah. Kaya ito ay turo pa rin na kailangain daw dapat ang mga biyuda ng mga matatanda. Pero wala daw pinagtandaan hilig sa kalayawan ay
sumunod daw kay Santanas. Yung mga nangyayari, biblical pala lahat yun mga kapatid. Thank you Jesus. Kung mayroon naman buyuda na gaod para pakainin yung mga anak. Tapos yung mga anak din naman ang naghihigad. Ay, walang susutan. Ano mga kapatid. Di man lang naawa dun sa biyuda ng ina at tulungan at para makasurvive pareho. Ayun. Kaya nung si biyuda ay sumunod na rin dahil dito sa mga anak na mababait. Diyos ko Panginoon. Napakabuti ng Diyos at dito sa ating pamumuhay nito, marami tayong makakilala ng ganito ang nangyari. Kaya ito ay pinag-aralan natin, hindi para ituro sa iba, kundi ituro sa ating mga sarili o may mga mag-anak tayo na ganun ang nangyari. Minsan napanood lang natin sa teleserye, sa pelikula, tapos mamaya kasangkot na tayo dahil purihin ang Diyos. May kamag-anak na pala tayong ganun. Kaya talagang ang buhay natin ay parang gulong. Minsan napanood mo lang sa pelikula tapos mamaya na nangyayari na sa harapan mo. Hallelujah. Salamat na lang sa Panginoon at siya ay mahabagin at tinulungan tayo. Amen. Ayun, yung mga byuda daw na hindi dapat tulungan ng magbilang pagtanaw ng utang na loob. Ay, yung iba nga wala talagang utang na loob ng mga kapatid. Ayun, palala pa rin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayun, tagbilin kay Timoteo na wala naman si Timoteo, tapos na sila. Parte din yung pag-iingat daw natin sa pagtuturo natin. Tapos hindi naman natin pinamumuhay. Di para naman ginawa natin sinungaling ang Diyos na ingatan. Tapos nakikita naman sa ating pamumuhay. Halimbawa, mga kapatid, praise God, thank you Jesus. Kaya sa Panginoon, pag naturo ka ng turo, tapos yung magulang, nanay mong byuda, hindi man lang malingap, mga kapatid. Sabihin natin aray. Ayan, ang daming mga katuruan nito kasi mabuhay nga tayo dito para matuto tayo nito na kung tayo naman ay abot-abot pa, tayo naman ay byuda na o yung ating mga bata-bata pa tayo at hindi pa. Edi maintindihan natin na dapat lingapin natin yung mga byuda na para pag tayo naman ay nabiyuda at ako naman ay byuda na talaga mga kapatid. Edi may maglingap din sa atin. Pero kung ayaw naman tayong lingapin nung nilingap natin, wala tayong magawa doon. Babayan natin sa Panginoon at tayo magsikap-sikap na umasa sa Lord. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Ayun, 1 Timoteo pa rin 5:19 hanggang 22. Si Timoteo kasi ito tingnan na tagubilinan ni Pablo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayun, ang sabi, huwag mong tanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno na iglesia kung walang patutuo ng 2 o 3 saksi. Ayan, ay kung mga saksi na yan, 2 o 3, 10 may puro naman sinungaling. At hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos, puro salita, hindi naman pinamumuhay. Thank you, Jesus. At itong salita niya ay talagang tunay. May nangyayaring gayon. Verse 20, pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Hallelujah. Ay pag minsan naman kapatid, baliktad. Kung sino pa yung masama, yun pa ang inaayunan. At kung sino pa yung mabuti, yun pa ang tinitiwalag at tinatakwil. Hallelujah. Ang galing. Thank you, Jesus. Walang ibang magaling kundi ikaw lamang. Salamat po, Panginoon. Ayun, mayroong mga ganito mga kapatid. Baliktad ang nangyayari. Kung sino pa yung kaanib nila na magawa ng sama, yun pa ang kakampihan nila at yun pang kaisa-isang magawa ng mabuti. Ay yun pang titiwalag nila. O di ba ganun ginawa nila kay Jesus? Verse 21, sarap ng Diyos at ni Kristo Jesus na at ng kanyang banal na mga anghel. Hallelujah. Iniutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o itinatangi. Ayan, sundin mo daw sa harap ng mga anghel. Hallelujah. Thank you, Lord. Ay kahit baga walang anghel sa harapan mo, anghel na sa langit, ay kaharap mo yun, nakikita ka. Hallelujah. 22, wag mong ipatong agad ang iyong kamay sa sinumang upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Hallelujah. Ayun, natili ka daw walang dungis. Pag nag-isip ka na wala akong kadungis-dungis, ay kayong mga manatili ka daw walang dungis. Sinong hindi natiling walang dungis? Si Jesus lang yun. Hindi yung ako'y walang kadungis-dungis o tayo sinasgahan, tinatulan yung mga kapwa mong madungis. Walang ibang hindi madungis kundi ang Panginoon lang yun. Natili isang walang dungis hanggang sa umuwi sa uli sa Panginoon. Hallelujah. Ayun, tayo ngayon ang tuturuan ng Lord. Nang natili na tayo walang dungis. Thank you, Lord. Hallelujah. 1 Timoteo pa rin, 3 verse 1.
Totoo ang payag nito, ang sinumang nagnanais na maging tagapagngasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Ayun. Kung sino ba daw naghahangad? Kung tayo man ay yung ating iglesia, yung ating sambayan, hangarin natin na mapangalagaan. Hangarin natin na mabuting gawain yun. Hindi yung kung ano-ano ng iglesia yung ating hinahangad na pagkatapos hindi naman natin turuan ng ating sarili, ating sambayan. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Wow! Sino bang walang kapintasan? Di ba si Jesus yun? Ay kailangan walang kapintasan, isa lamang ang asawa. Hallelujah. Ayan, si Jesus ni malang kapag-asawa. Ayun. Walang kapintasan, isa lamang asawa. O yun, kita mo, isa lang yung pala ay may tinatago pa kung saan. Mga kapatid. Matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Hallelujah. Thank you, Lord. Huwag tayo magmalaki na ngayon, nakakapagturo na tayo, sarili nga natin, tuturuan natin dito. Salamat nga sa Lord, turuan tayo. Mga karinig, turuan din natin sarili at ating pamilya. Thank you, Lord. Pero walang dungis si Jesus lang na tinutularan natin, mind of Christ nga. Mind of Christ character. Kasi ang tutulong sa atin para magawa natin yun. Para yung mga dungis natin, malinis-linis naman, sabi ng Idlapis, na Pastor Idlapis na dating mabantot, ay bumango-bango. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayun, dapat hindi siya lasinggo. Ayun, mayroon na iba ay nasa, diakono ba? Tapos madaanan mo doon ay malaklak ng tanduan. Paano ka nun mabless dyan sa purihin ang Diyos? Hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Ayun, ay baliktad nga, mga kapatid. Ayun, ito yung mga nuturo sa atin. Pero simple kailangan natin ng salapi para tayo ay mabuhay. O di maghanap buhay tayo, mga kapatid. Hindi daw maibigin sa salapi. Ayun, pag maibigin ta sa salapi nga, yung 1 Timothy 16, ayun. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Ginagalang din niya yung magulang niya. Yun, nakaka-bless yun. Kailangan mo tularan at pakinggan pag nagturo, ay pagbaliktad naman, ay purihin ang Diyos. Walang galang sa magulang niya. Tapos, mga kapatid, na may paalala sa atin to. Sapagkat paano siyang makapagmasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapangmahalaan ang sarili niyang pamilya. Amen? Tama. Ang galing talaga ng Lord. Mga lingkod ng Diyos na ganun nga sa ating mga karanasan. Yung mga pinangangaral, hindi naman pinamumuhay. Ay, nakakahiya, kaya't nakakatakot. Hallelujah. 2 Timothy tayo. 3 verse 16 and 19. 2 Timothy. Ano sabi? Ang lahat ng kasulatan, ayun. Ito yung kasulatan, binabasa natin mga kapatid. Dahil sinapalala natin sa ating sarili, tinuturo natin sa ating sambayan. O sa mga nakikinig. Praise God. Hallelujah. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsanay sa matuwid na pamumuhay. Ayan, kaya ito natin ginagawa mga kapatid, nabasa natin itong kasulatan para lumakad tayo sa katotohanan, masaway natin kamalian, una sa lahat ating mga sarili, sawayin natin at ingatan natin, sabi nga, sa likong gawain at pagsanay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Thank you, Lord. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ay, kailangan maging natuwid tayo at tutulungan tayo ng Lord na maging matuwid at handa sa mabubuting gawain. Hallelujah. Ay, iba naman baliktad. Ang nagawa ay puro kasamaang gawain. Walang mabuti dito kundi ang Diyos lang. Amen. Ayun, 2 Timothy 10, puro 1 hanggang 5. Praise God. Thank you, Jesus. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahatol sa mabuhay at sa mga patay. Mabuhay at mga patay daw. Nahatol. Hindi tayo nahatol, kundi ang Panginoon. Alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inatasan kita. Ayun, dapat si Jesus maghari sa ating mga puso at isipan. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, na panahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa magitan ng matyagang pagtuturo. Amen. Ayun, matyaga tayong magturo.
At palakasin daw ang loob. Hindi husgahan natin at tatulan tapos sabihin natin na tayo ay matino, sila ay hindi. O, hindi tayo makakatulong nun. Hindi, lalo pa ng pahina ng loob ng mga taong tuturuan natin. Amen? Lakasin ang loob sa magitan ng matyagang pagtuturo. Amen? Thank you, Lord. O, matyaga tayo. Matyaga ang Lord na tinuruan tayo. Ito yung ating pagbabasa at pagsishare nitong salita ng Lord. Nagtyaga tayo sa tulong ng Panginoon at yung salamat sa inyong mga kapatid na nagtyaga din kayong makinig. Thank you, Jesus. Kasi kahit naman ako'y talak ng talak dito, kung wala naman nakinig, di wala rin yung pakinabang. At yung mga ginawa ng Panginoon, kung tinanggap natin ng buong puso, ipamuhay natin, sundin natin, saka pa natin mapaknabangan yun. Yung mga kabutihan na ginawa ng Lord, ay kung yun ay pinalagahan natin, saka pa yun magkaroon ng pakinabang. Kapatid, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Hallelujah. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ayun, parang naranasan naman natin ito mga kapatid. Hallelujah. Yung ituturo ka sa'yo na dapat ganun ang sabihin mo. Pag sinabi mo hindi, nakakalungkot mga kapatid. Kaya hindi talaga ang reliyon yung mga lingkod ng Lord ang makapagturo sa atin o makapagligtas, kundi ang Panginoong Hesus. At itong salita niya, basahin natin, parang tutunan tayo. Praise the Lord. Kundi ibig lamang nilang marinig ay tama. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay babaling ng kanilang pansin sa mga kathang isip. Hallelujah. Parang nangyayari na nga ito mga kapatid. Kaya ito'y paalala pa rin ng Lord. Kailangan magpatatag tayo at manindigan tayo na kailangan sa Panginoon tayo makinig at sumunod. Ngunit ikaw maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. O may kahirapan talaga. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ang ng lubos ang iyong paglilingkod. Hallelujah. Ayun, tuparin natin lubos sa ating paglilingkod at tutulungan naman tayo ng Panginoon. Amen. Kaya mayroon darating na panahon na hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay babaling ang kanilang pansin sa katang isip. Hallelujah. Ayun. Magtatayo sila ng gusto nila lang pakinggan. Minsan didikta pa nga nila yung mga sasabihin daw. Minsan pa nga inaranasan natin na huwag daw basahin yung salita ng Lord kasi bagamat daw yun ay salita ng Lord, hindi daw dapat yun sinasabi lahat. Sipin mo yun. Pag tinatamaan sila ilag ng ilag, paano mo miwas yun? Ayun, kaya may paalala ng Lord, sabi sa 1 Timothy 4:16. Ayun yung mga nabasa natin mga kapatid ay nangyayari at naranasan natin. O mayroong karanas nito. Ay sadyang nangyayari, sinabi na ng Panginoon. Kaya nga daw ingatan daw natin ang ating sarili. Ayon sa ating unang pinagsimulan, ano sabi, 1 Timothy 4:16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Hallelujah. Ayun, at yung matinuturo mo, ipamuhay mo din. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ayun, kung ikaw nagtuturo, hindi naman pinamumuhay, hindi naligtas yung mga nakinig sa iyo dahil pinamuhay nila. Tapos ikaw na nagturo, ang hindi pa naligtas. O, diba? Kaya ingatan mo daw yung sarili at yung pagtuturo. Praise God. Ayun, at doon tayo nagtatapos mga kapatid. Malinaw ang salita ng Lord. Kailangan natin ipamuhay at ingatan natin ang sarili at pagtuturo. Amen. Praise God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Glory to God.